Ngayong araw nga ay meron nga po tayong pupuntahan at kasama nga po natin si Zoe. Si Nanot nga po ay nasa bahay pero dahil nga po namimiss na daw niya si Zoe, ayun nga po at dinaanan muna sa bahay nila. Tayo nga po ay pupunta doon sa bayan at aring nga sama namin paglarga nga aring si Zoe. Himala nga din na sumama nga din itong si Ate Keisha ngayon. Aba ay siya ay nasa mood na gumala. Sobrang kulit nga nito ni Zoe at hindi nga namin malaman kung gusto nga bang tumalo ng tricycle at talaga napakakulit nga niya. Naninibago nga po siguro kasi nga first time niya nakagala nga. Napaka-cute nga po nito ni Zoe at talaga naman laging nanlalambing nga kaya nakakatuwa talaga tong aso na to. Ayun nga po at halinhinan nga kami tatlo sa paghahawak nga po sa kanya kasi nga po parang natatakot nga siya sa tunog nga ng tricycle natin. Nandito na nga po tayo sa bayan. Aba ay ako nga'y makikiuso nga lang din ng kauntian na talagang puro deliri nga nakikita ko sa aking newsfeed. Ayan nga at may tinta na nga din ang aking deliri at tayo nga ay bumoto muna bago nga tayo pumunta dito. Thank you nga po Lord at maganda nga po ang panahon. Ngayong araw na ito talagang pinagkaluban mo nga po kami ng magandang panahon. Kasama nga din po natin si Darling at ayun nga pinapark muna ang atin nga tricycle. Nagdala nga lang din po ako ng itak nga para nga meron akong pantabas doon nga po sa mga sukal na damo doon sa paligid nga po ni nanay. Ayaw po nga dahil nga po hindi tayo nakapunta kahapon at medyo masama nga ang pakiramdam ko. Sumakit nga ang buong katawan ko dahil nga po grabe yung nilabhan namin nung nakaraan ay ang dami-dami nga po. Bali nung December pa nga po last na nakapunta dito kay nanay kaya nga po gana rin na po kakapal ang sukal nga niya. Sorry nga po nay at talaga namang hindi nga nakakapunta sa iyo at napaka-busy nga ng mga people kasi cellphone nga po. Meron nga ugat ng tibig dito nga sa kalapit nga ng bahay ni nanay kaya nga talagang lagi nga siyang tumutubo ay napakalago nga pag tumubo. Ano nga po kaya ang pantanggal sa ganito nga ng mga ugat-ugat para nga po hindi na nga po siya mabuhay? Paki-comment nga po dyan kung meron nga po kayong alam para nga po yun yung gagawin natin. Maraming salamat nga po kung meron nga po magko-comment at magsasuggest diyan. Hindi pa nga ako nangangalangati dito sa tinatabasan ko ay grabe na nga yung pangangati ko at meron nga mga basil-basil. Nalula nga din ako ng very light sa video nga ni Ate Keisha at naka-timelapse na ibalin likot pa nga. Ubus na nga yung energy ko dito at talaga namang kahihirap ng tabasin itong mga tibig nga dito at talagang dikit na dikit nga sa bahay nga ni nanay at pasensya na nga kayo sa napakaingay nga ng paligid. Ang dami nga pong mga manok nagtitilaukan. Noong mga nakaraang taon nga po ang mga video ko nga po ay talagang ako'y naiiyak pa nga pag ako'y naglilinis nga dito kay nanay. Pero ngayon nga po ay medyo naisip-isip ko nga na mas okay na din yung ganito kaysa nga buhay nga po tapos nakaratay naman or nahihirapan nga siya araw-araw. Mas nakakadurog nga po ng puso pag nakikita nga natin ang mahal nga natin ay nahihirapan nga sa kanyang karamdaman. Kung buhay pa nga ang ating mga magulang ay mahalin nga at pakita natin ang kanilang kahalagahan kasi nga po hindi habang buhay ay buhay nga po tayo. Una-una nga laang po. Wala nga pong perfectong magulang pero lahat nga po tayo utang natin sa kanila ang ating mga buhay-buhay. Kung wala nga sila ay wala nga rin tayo sa ating mundong ginagalawan. Ayan nga po nandito na tayo. Bye!